Magandang araw, dahil nung isang araw pa talaga ako nagkikrave sa mac and cheese. Kaya lang, pag bumibili naman ako sa labas ng mac and cheese ay hindi ganun yung lasa na gusto ko. Kaya naman, naisipan ko na lang na magluto. So ayan, ito nga pala yung gagamitin ko na mac and cheese frigo. So ready na yan. So i-open mo na lang and pwede ka na magluto. So naghiwa na rin ako dito ng mga hotdog na may cheese sa gitna. Nagpakulo na rin pala ako dito ng water tapos nilagyan ko ng konting asin. So ito kapag kumukulo na yung water, so ilalagay na natin itong ating elbow macaroni. So ganito yung tamang gagawin nyo kapag magluluto kayo ng pasta or ng elbow macaroni. So, i-make sure nyo lang na kumukulo na yung water para hindi magdikit-dikit. So, ayan. So, bali gumamit lang pala ako dito ng mga 2 cups ng elbow macaroni. And then, hinalo-halo ko lang na mabuti para make sure lang talaga na hindi siya magdidikit-dikit. Habang nakasala nga yung elbow macaroni, so, maghihiwa na ako dito ng gagamitin kong sangkap. So, naghihiwa lang ako dito ng sibuyas. Yes, sibuyas lang talaga yung gagamitin natin today. Hindi tayo gagamit ng bawang. So, nung okay na nga yung macaroni, bali half cook lang pala yung pagkakaluto ko dyan. And, nilagay ko lang siya dito sa salaan. Pagkatapos ay hinugasan ko ng water. Bakit nga ba hinuhugasan? Siyempre para hindi siya magdikit-dikit kasi kapag mainit pa ay magdidikit-dikit yan. At nag-start na nga ako mag-isa. So naglagay lang ako dito ng mga 2 tablespoon ng butter and then ginisa ko yung sibuyas. At nung lutuin na nga yung sibuyas ay ginisa ko na rin yung mga hotdog. Bali yung pagkakahiwa ko pala dito ng hotdog is yung maliliit lang talaga, yung parang bite size. Pwede rin pala kayong gumamit dito ng ibang fresh meat katulad ng ham, bacon at saka ng sausage. Pagkatapos ay i-open na natin yung aking gagamiting ready mix na mac and cheese. Sobrang mura lang din ito, nabili ko lang sa supermarket. And siguro naman dyan sa Pilipinas, diba, may mabibili din naman ng mga ganito na ready mix na mac and cheese na. So, anyways, mabalik na nga tayo dito sa aking ginigisa. So, gagamit din pala tayo dito ng evaporated milk. Ito nga palang ginagawa ko is wala naman siya mga exact na ingredients na gagamitin. So, kayo na lang yung bahala. So, nakadepende rin sa inyo kung gaano karaming macaroni, elbow macaroni inyong lulutuin. So, ayan, naglagay na din pala ako dito ng panimpla. So, una ko nga nilagay is yung black pepper. Mas maraming black pepper, mas masarap. Pero wag naman yung sobra. Naglagay na rin pala ako dito ng konting chicken powder. Konting-konti lang. Ayan, at hinalo-halo ko nga ng konti at hihintayin ko lang itong kumulo. Pagkatapos nung kumukulo na ay naglagay na pala ako dito ng cheese. So, bali yung gamit ko pala ay quick melt cheese. And then, inilagay ko na rin yung mga elbow macaroni. So, dahil nga ito ay no-bake, so alam nyo ba na ito na yata yung pinakadaling paggagawa ng mac and cheese. Kaya naman, saktong-sakto to kung nagmamadali ka at gutom ka na. Ay, napakabilis lang nitong gawin. Siguro mga 15 minutes lang ata ay makakapagluto ka na ng mac and cheese. Pagkatapos ay nilagay ko na nga yung ready-made natin na mac and cheese na sobrang creamy. At habang niluluto ko nga ito, ang bango-bango ng bahay. Alam mo yung para akong nasa restaurant, charot. Pero hindi, totoo talaga yun. Alam mo yun, ang amoy pa lang ng mac and cheese na to is talaga naman nakakagutom na. So, ayan, tinikman ko na nga kung ano pa yung kulang. So, parang nakukulangan pa ako sa tamis. Kaya naman, imbis na sugar yung gagamitin ko, ay napag-isipan ko na honey na lang yung ilalagay kasi meron pa naman ako ditong honey. So, naglagay na nga ako sa aking plato. So, para pang garnish naman. So, naglagay pala ako dito ng hiniwa kong parsley. So, bali pwede rin pala kayong gumamit dito ng bell pepper, yung kulay green. Basta hiwain nyo lang siya ng maninipis. At kapag mac and cheese talaga yung gusto ko is maraming black pepper. Kaya nag-add pa ako sa ibabaw. At syempre, para mas creamy, nag-add pa ako ng maraming cheese. At eto na, kain na po tayo.